tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, sama-sama po tayong dumulog sa presensya ng ating Diyos na buhay. Tayo po ay dumalangin. Itaas po natin ang ating mga sarili sa ating Diyos, tanda ng pagpapakumbaba, at humingi po tayo ng leading ng ating banal na espiritu, nang sa gayon tayo po ay maging handa sa ating pong pagharap sa ating Diyos. Amang banal na makapangyarihan, Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon. Lord, gino-glorify po namin ang dakilang pangalan mo sa kalagitnaan ng mga lingkod mo na narito, Panginoon. Lord, we worship you, Panginoon. We glorify your name in this place, Lord Jesus. Patuloy po namin ibinabandera, itinataas, itinatanghal ang dakilang pangalan mo, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti, Lord Jesus. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na to, sapagkat naroon ang aming kalayaan, Panginoon, na minsan pa makapagsama-sama po kami, Panginoon, sa ilalim, Lord Jesus, ng presensya mo, Panginoon, sa ilalim ng pangalan mo, Panginoon, na siyang dahilan kung bakit kami nagtagumpay sa isang buong linggong nagdaan, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat minsan pa amin po, Panginoon, na kinikilala ng pribilehiyo, Lord God, ang kami po ay muling makadako sa panambahan mo, makapagtaas ng aming mga papuri sa iyo, Panginoon, makadulog sa iyo, Lord Jesus, makapagbalik ng aming mga pasasalamat, Panginoon, sa isang buong linggong nagdaan, Lord God. Lord, tunay nga po na apaw-apaw ang dahilan upang kami po ay magkaroon ng kagalakan, Panginoon, sa aming pong muling paglapit sa iyo, Lord Jesus. Sapagkat taglay po namin, Panginoon, ang lahat ng answered prayers, Lord Jesus. Lahat po, Panginoon, ng katagumpayan sa aming mga pinagdaanan sa isang buong linggong nagdaan, Panginoon. At yun, Lord Jesus, ay dahil lamang po sa iyo, Amang Banal. Lord God, sa mga oras pong ito, Panginoon, itinataas po namin ang aming mga sarili sa iyo, Lord Jesus. Lord, naniniwala po kami at buo ang aming pagtitiwala, Lord Jesus, na kukubkubin mo po, Panginoon, ang apat na sulok ng gawain ito, Panginoon, ang panambahan ito ng iyong Santong Espiritong Banal, Lord Jesus. Kaya naman ang aming dalangin, Panginoon, Lord, siyasatin mo po ang buhay, ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, maging ready po kami sa pagtanggap ng pagkilos mo, Panginoon. Maging handa po kami sa pagbaba ng iyong Santong Espiritong Banal, Panginoon. Nang sa gayon, maging sensitive po kami, Panginoon, sa pagkilos mo, sa pangungusap mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. Lord, ano man pong nakikita mong balakid sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga isip, Panginoon, lahat ng ito ay sinusuko namin sa iyo, Panginoon. At ang dalangin namin ay kalikhaan mo po kami, Panginoon, ng dalisay na puso, Panginoon, malinis na isip, Lord Jesus. Nang sa gayon po, Panginoon, makausap ka namin face to face, Panginoon. Marinig po namin ang mga mensahe mo sa bawat awiting aming aawitin, Lord Jesus. Lord, ihanda mo po kami, Panginoon, sa magiging kagilagilalas, Panginoon, na pakikipagniig mo po sa amin sa oras na ito, Lord Jesus. Lord, kami po'y nananabik, Panginoon, sa presensya mo sa oras na ito, Lord God. Hindi po namin hinahayaan ang anumang pong gawa ng kaaway na siyang humadlang, Panginoon, sa amin pong pagpupuri at pagsamba, Lord Jesus. Bagkos amin pong pinapakawalan sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ang kalayaan, Panginoon, na ikaw ay makadala namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord Jesus. Lord, hayaan mo po na anumang pong nagbabandage sa amin, Panginoon, sa amin pong malayang paglapit sa iyo, Panginoon, ay maalis sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Iya, Lord Jesus, Panginoon. Ito man po, Panginoon, ay pangingimi ng aming pagtaas ng kamay, Panginoon. Lahat pong ito ay sinusuko namin sa iyo, Lord Jesus. Hayaan mo po, Panginoon, na ang mga anak mo na narito, Lord Jesus, ay mapix ang aming atensyon, Panginoon, sa mga bagay na nakakalugod sa iyo, Amang Banal. Panginoon, salamat po, salamat po. Salamat, Lord Jesus, sapagkat ito po ay, Panginoon, kinikilala namin upang isang pribilehiyo na kami po ay makapag-perform, Panginoon, higit sa sino pa man bago sa Diyos namin, Panginoon, na tagapaglikha, Lord Jesus. Lord, deserve mo po ang lahat ng papuring pagsamba, Panginoon. Kaya naman ang araw na ito ay para sa iyo, Lord Jesus. You deserve the best of the best, Panginoon. Hayaan mo po na ipakita namin iyon sa iyo sa aming pong pagpupurik pagsamba, Panginoon. Lord, luwalhatiin ka. Sambahin ka, Panginoon. Ngayon pa lang, kiniklaim na po namin ang katagumpayan ng gawain mo, Panginoon. At siniselyuhan po namin ito ng makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen.
Lord, with all my heart. I will tell you of your wonders. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Most High. My enemies turned back. They stumbled and perished before you. For you have upheld my heart and my cause. You have sat on your throne, judging righteously. You have rebuked the nations and destroyed the wicked. You have blotted out their name forever and ever. To God be the glory. Kami mga patuloy, awitin po natin for all of them. From the end of the
Panginoon. Upang lalo po namin makilala at mapalapit sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na malaya pa kami makapagpupuri at makapagbigay ng kagalakan sa inyo, Panginoon. Ipuin niyo po ang bawat isa na lalo pong mauhaw magalak. Ikaw naman, Panginoon, ang makita sa aming buhay. Upang lalo ka po namin makapagpadala sa inyo, Panginoon. Sa iyo lamang namin binabalik ang pasasalamat at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo ang gamitin po natin. Lord, I give you my heart.
lumakas, maging matibay, Panginoon, at lalong mapalapit at mas makilala ka. Maraming salamat. Ibinabalik pa namin ang kapurihan at salamat sa Panginoon. Sa pangalan namin ni Jesus, Amen. Tayo po yung magkamusta ang pagkamayan. Awitin po natin. I love to be in the church. Muling pinagtatagumpay ng ating Panginoon sa bawat buhay natin. Sa isang linggo, alam ko po, madami po tayong mga kinaabalahan, may pagsubok na pinagdaanan, may mga pagpapalang binibigay ang Lord para sa atin. So, sino po dito yung matapang na anak ng Diyos na ibahagi sa bawat isa kung gaano kabuti ang ating Panginoon at kung paano kumilos ang ating Panginoon sa buhay niya? Sino po dito? Rinalyn po. Ayun, may bumubulong dito sa gilid ko. Sino daw po? Rinalyn. Rinalyn daw. Ayun na po. Ayun na po. Ay, hindi daw siya. So, sino po dito? Ayan po, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Brother Ayo. Hey! Praise the Lord! Parang ka na ba ako? Amen, pwede po. Magandang hapon, magandang umaga sa inyo lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa amin. Amen. Praise the Lord. Lalo na itong buong linggo na to sa aming work. Nakapost po ako ng deal, 3 outlet na bago. Hey! Sana magbayad sila ng maayos. Amen. Yun eh. Tapos yung matagal na namin plano na kumuha ng bagong motor para dun sa bagong pagkakakitaan. I hope na mailabas na kagad yung register para ma-register ko na po siya dun sa aking sa sideline namin. Ganun din po sa kalusugan ng aming pamilya na kahit pa paano wala pong sakit at wala pong mga karamdaman na dumadapo. Kahit pa paano na kumikita pa rin kahit konti. Basta araw-araw lang na nagtiwala kay Lord. At saka sa itong aking tatay, medyo okay na po siya. Naka-recover na po siya. Tuloy-tuloy na lang po yung mga maintenance and vitamins. Lahat ng papuri, lahat para kay Lord. Maraming salamat po. Thank you, Lord! Praise God. Kinontrata na ako. So ako po nagpapasalamat sa Panginoon. Same lang din kay Brother Aaron. Yung mama ko po is okay na po. Wala na po yung mataas na cholesterol at saka sugar. So vitamins na po tinitake niya ni Mami Bibs. At laki yung pasalamat ko sa Panginoon dahil itong linggo na to is isa po ng kahapon po sa pag-joyride ko. Hindi bababa ng siyam ang nakikita kong aksidente. At nung nakarang linggo, ay nung weeks na to, yung sa may tayo sa mga SM Masinag, nasa harapan ko po yung pangyayari niya, yung actual. Akala mo, fast and furious na palabas, Gumanon yung sasakyan, Tapos nag-joyride ko yung kasama ko sa likod. Kuya, mamadamay tayo. Ikaw, bala, nandiyan sunod. Yung biyaya ng Panginoon is, kasi nangyayari nun, nag-aantay pa ako sadly sa pasahero ko. Siguro kung nandun na yung pasahero ko, posibleng madamay kami. Posible yun. Kasi yung dinaanan ng sasakyan na yun, doon ako laging
Yun yung way na doon ako lagi nakaabang kasi pagdating mo sa unahan ng Quezon Masinag, nagka-overflow na ako kasi matraffic nga. Dandahan lang, pero yun na yung way ko para doon. Pero sa biyaya ng Diyos, yung pamaraan ng Diyos, talagang everything happens for good talaga. Kasi kung pagdating ko doon sa CS ko, nandun pa siya, totaling, baka kami doon kasama. Sa pangalawa, pagdating ko doon sa CS ko, sabi niya, wait lang kuya. So, yun, lahat plano pa yun. So, yun yung isa sa pasalamat ko sa Panginoon dahil alam niyo kasi araw-araw talaga nasa daan ako. Parang kumbaga, parang sundalo na kami ni Brother Aaron na yung kalating katawan namin nasa lupa na. Kasi ang aksidente, di nag-iingay. Ganun din sa sundalo, di mo alam kung saan yung kalaban, di dahil sumusunod po sa tapat mo. So, yun po yung pinapasalamat ko sa Panginoon. Parang common lang o parang simple lang, pero isipin mo na lang yung buhay, di ba? Hindi talaga, hindi mo maiwasan. So, puri na Panginoon. So, yun nga, sabi ng katabi ko kanina, diretso na daw ako sa verso. Kano kaya diretso na? Sige. So, yun. Ba't hindi English yan? Hindi niya alam na Bisaya ako. Yun. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. So, ang totoo niyan, pagdating ni Jesus, ang totoo na ang pakay niya is yung mga Jew. Dahil matigas ang Jew ay natanggapin ng Panginoon, ang Messiah, yung biyaya at grasya ng Panginoon umabot sa mga hintil, sa atin. Tayo yun. So, hindi natin ikahiya dapat ang gospel, salita ng Diyos. Kung tinanong ka, anong religion mo? Doon naging Christian po ako. Kayo po ba yung yung non-speaking of tongues, yung may katutumba-tumba? Hindi po. Kung ano po nakalagay sa Bible, yun po sinusunod namin. So, hindi mo dapat ipakahiya ang salita ng Diyos. Katulad ng kwento ng nakaraan na TV. Isang taxi driver. General na yung gospel. Even to, negative yung mga comment. Pero yung, ikaw ba yun? Nag-share na? Siya pala, si Sergin. Turo pa ako. So yun, nakaka-bless, hindi ashamed. Honestly, nagpipray ako sa Panginoon na mabalik yung winning soul sa akin dati. Kasi ang totoo niyan, hindi sa pagmamayabang sa mundo ito, hindi pagmamayabang ko sa Panginoon. Dati tumatayo ko sa bus. Nung pumupunta pa ako dati sa ministry ko sa Bungkawan, Bulacan, tuturo ako ng dance doon. Pagdaan nila sila kong bus, sa tapat, tumatayo ako. Itong banat ko. Magandang hapon po, di po ako nangingi ng pera. Ako lang po yung mag-share ng testimony. Ang hinihiling ko lang po yung question nyo. Pag-pray ko po kayo, makinig lang po kayo. Ganun ako katapang. Kaya hanggang tumatagal, hindi na ako pinabigyan ng pamasahe sa bus. Huwag ka naman ba? Kilala kita. Ikaw na naman. So, ganun po yung blessing ng Panginoon. Mas nabilib po ako sa pastor nung hindi siya ashamed sa gospel. Pumunta siya sa mall. Bumayo siya doon sa parang may stage na bilog. Kaya magbago ng buhay na yun. Salita sa Panginoon. Kasi yun ang calling niya. Lumapit yung guard. Sabi ng guard, "Hoy, bawal dyan dito. Nagpaalam ako sa mayari." Pumunta yung guard sa general niya. Tapos pumunta sa general. Sabi sa mayari, wala nagpaalam sa akin. Sir, di naman kinapaalam eh. Ang may-ari nito ang Panginoong Ama. Kaya nagpaalam ko sa kanya dito ang salita. Ganun siya katapang. At meron din niya, share ko lang totoong mga testimony kasi to. Magiging self-encourage sa akin sa inyo. Meron din isa, hindi siya iinom ng kape sa bibig niya, hindi siya iinom ng tubig. Lalabas mo na siya, pagising na sa umaga, mag-pray siya, lalabas na sa umaga, hanap siya ng 5 hanggang 10 katao para mag-share ng salvation. May kilala ko doon, hindi lang isa. Siguro nakilala ko na sa mga 8 or 9 na tao na nakulong ako. Pero alam nila, maraming sa katulad sila. So, ganun po yung kiniklaim nilang word na to. Because, alam natin, ang salita ng Diyos, ay may nandun yung kaligtasan talaga. Hindi mo dapat talaga ikahiya. Kahit nga ako, di ko kinakaya, kumakanta ko sarap eh. Wala lang ka talaga kayong choice eh. Hindi mo alam, dating araw, si Sir, nagtatay dito, nagtatay dito, mag-isang lead. Or Brother Aaron, mag-speak or dito, di ba? Di natin alam mo ng plano ng Panginoon. Dati, ang plano ko lang talaga, magturo ng sayaw. Di ko alam na pinibless ako ng Panginoon na kapag-speak ako. Hindi lang dito, maraming church na ako na-speak. So, yun po yung word na to na hindi mo dapat talaga kaya. Kasi sabi ng Panginoon ko, kaya mo ko sa mundong ito, kakayanin kita sa langit. Which is true naman. So, dapat din natin kaya proud tayo. Jesus, brother yan. Kapatid niya ako. Ipinampun ako, kapatid ko yan. So, yun po yung ma-share ko sa word na to. Sa puri ng Panginoon. Praise the Lord.
Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi ayun po, araw-araw po na safe. Na, alam ko lang paulit-ulit lang din yung pinapasalamat ko. Pero sobrang thankful po ako kasi may paulit-ulit akong na ipapasalamat. Consistent si Lord sa pag-iingat sa buhay namin. Consistent si Lord sa pag-bless sa amin. Na even though I admit na minsan nagkukulang ako kay Lord, pero si Lord kasi lagi siyang totoo sa salita niya na ikaw hindi ka faithful, pero si Lord magre-remain siya na faithful. Kaya sobrang thankful ako sa faithfulness, sa mercy at sa grace ni Lord sa buhay ng pamilya namin, sa buhay ko, sa buhay namin mag-asawa, sa pag-iingat na sa amin sa araw-araw. Ayun po. And ito naman po sa Romans chapter 1 verse 16. Naalala ko po yung kanta na I'm not ashamed. Yung I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power and love will save my soul. Ayun po, nakakatuwa po kasi po, hindi ko naman po kini-claim. Kay Lord po, syempre po yung glory, sa kanya po yung lahat ng pasasalamat at sa kanya yung siya lang yung naitataas. As a Christians, may time po talaga na siguro nga mas marami yung time na nahihiya ako mag-share ng gospel. Bakit nahiya? Bakit nagiging challenge yung pag-share ng gospel? Eh, alam naman natin deep inside na ito yung truth. Alam mo na truth yon. Pero bakit mo siya minsan nahihiya ka na ito, iminumog ka ni Lord na, i-share mo yung gospel, alam mo ito, i-share mo dito sa nag-drive sa tricycle, o kaya dun sa jeep, mag-share ka. Pero hindi naiiwasan na nandun yung hiya na dumadapo sa atin. Kasi, dahil din sa tingin din ng mga tao na kapag nag-share ka kasi ng gospel, madalas talaga na nakukutya yung mga nag-share ng gospel. Buti nga kung ikukutyain ka lang, pero yung karamihan, lalo na sa ibang bansa, nananakit pa. Pero mapalad po tayo, mapalad ako na kapag nag-share ako ng gospel, andun po, nararamdaman ko yung pagsama ni Lord. Hindi niya talaga ako iniiwan na andun kahit ako lang mag-isa natatayo sa daan, wala akong kasama. Andun siya yung, sasamahan ka niya na mararamdaman mo, at pati yung mga tao nakikinig sa'yo, na walang lalapit na bigla na lang, manggugulo, walang ganon. Lalo na kapag nag-pray ka, Lord, i-cover mo ako ng blood of Christ, mag-share po ako sa lugar na ito, ayun, makikinig sila, tapos makikita nila sa buhay nyo. Yung iba, kapag nagsabi ka na, samahan niyo po ako sa pag-pray, meron talagang yuyuko at sumasama talaga sa pag-pray. Kaya po, ayun po, nakakatuwa na, kapag po challenge po tayo or energy po tayo ng Holy Spirit na i-share mo dito sa tao na to. Kapag narinig mo yun, maliit na boss lang yun, mag-share ka. I-share mo kasi hindi mo alam na yung time na pala na yun ay yung parang breaking point or ano man tawag doon, yung turning point ng buhay niya na kapag sinabi mo na ito yung sinasabi ni Lord na i-share sa'yo. Parang magugulat ka na paano ba yun? Kasi nag-share kasi ako ng Word of God sa isang matanda. Kay Lord yung kapurihan na lang siya, naglalakad lang siya. Tapos nung nilapitan ko siya, kasi in-urge siya ni God na i-share mo yung Word of God, i-share mo sa kanya. Tapos nilapitan ko siya na sabi ko, sir, hindi ko po alam kung alam nyo, pero minumog po ako ng Holy Spirit na sabihin ko sa inyo na pinatawag na po kayo ng Holy Spirit at kung gusto nyo po ipag-pray ko po kayo ganyan. Tapos grabe yung iyak niya kasi yung pala grabe din yung dala-dala niyang madami siyang dinadala sa dibdib niya. Kaya sobrang super na thank niya na narinig niya yon kasi parang yun lang yung hinihintay niya na marinig na may magsabi sa kanya. So ayun po, kaya pag minumog po tayo ni Jesus ng Holy Spirit na mag-share, huwag po tayong mahiya, huwag po natin, minsan kasi yung hiya yun, ginagamit yun ng diablo para hindi mo magawa yung purpose mo na ayun na pala yung dapat mong gawin. Hindi mo alam na yung taong sinesharean mo, kukunin na pala kinabukasan. May ganun po kasi akong nangyari na yung kaklase ko po siya. Sabi ni Lord, sharean mo yan, dalawa sila, nakaklase ko. Tapos sharean ko sila nung sa gospel, sharean ko sila. Tapos by the end nung parang school year namin, yung isang kaklase namatay sa sakit na lupus. Ayun po, yung pala nakikita na ni Lord na ito kukunin na nito ni Lord, na kailangan
makakilala rin na rin sila kay Lord. So, ayun po, kay Lord po yung paborit pagsamba. Amen. Praise the Lord. Yun po yung Jason daw po. Janelle. Kaya nga tayo tawagin ha. Hindi ko kinahihiya ang mga nagpagita sa paglalito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga sinasampalataya. Para sa akin, bakit nga ba talaga ikakahiya yung gospel? Eh kung ito naman yung makakapagbigay sa atin ng pag-asa, kalakasan. Yes. Ito yung may narinig kasi ako yung sa gilid. May mga nagsisalita. May matatapang na. Tapos kapag masyado ka ng sa mundo, parang pag narinig mo ulit yung gospel, maliliwanagan ka ulit. Tapos parang mababalik ulit, tapos lalakas ka ulit. Yun lang. Amen. Yan lang. Yes! Kung yun naman ang makakabigay pag-asa. Ayaw daw. So ako po mag-share yung sa Romans 1:16, hindi ko na po babasahin kasi nakikita naman po natin. Dito po, bakit hindi natin ikakahiya ang Word of God? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan sa bawat sumampalataya. Tapos ito din yung kapangyarihan ng Diyos o paraan ng Diyos upang magligtas yung mga tao sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang word. Dahil dun kikilos yung Panginoon sa buhay. Kaya makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-share natin sa gospel niya. Tapos yung pag-share natin kung paano kung paano binigay ng Diyos sa atin yung mga sa atin na makasalanan, iniaalay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Yun naman po. Meron pa po? Wala na daw po. So, ayun po, mga kapatid, dadako na po tayo sa pangkalahatang panalangin. Sa pangkalahatang panalangin po, ay inaalala po natin yung ating bahay panampahan, mga kapatiran po natin, yung bansa po natin, yung mga namumuno po sa bansa po natin. Tapos yung mga may sakit po or may maalala po tayo na i-rebuild sa atin ng Panginoon. At tayo naman pong nakaupo ay mananatili po tayong nakatayo at nakatayo. Pag tayo nakaupo, mananatili po tayong tumahimik po tayo. Pag tayo po ay magsimula na po yung prayer po at pangkalahatang panalangin po. Tapos mag-agree po tayo pag yung panalangin po is ano ba? Yung mag-aagad po tayo sa panalangin pong ito po ay sumasang-ayon po tayo. So ayun po, i-lead po tayo ng ating kapatid, si Brother Pao po.